Hello po mga kapatid, isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Nandito na naman po ako para mag-share sa inyo ng salita ng ating Diyos. Pero tayo po muna ay mananalangin. Samahan niyo po ako, magsiyuko tayo. Yes, O God, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Ama, salamat na naman Lord sa umagang ito. Una, ginising mo kami ng maayos at malakas ang katawan. Binigyan ng isang pagkakataon sa aming mga buhay. Thank you po, Ama. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat din sa pagkakataon na kami po ay makakarinig at makakapag-aral ng iyong mga makapangyarihan salita. Buksan mo po ang aming mga puso't isipan upang ito'y lubusan naming maunawaan at maitatak sa pinakamalalim na parte ng aming puso. Samahan mo rin po ako, gabayan, turuan, upang puro salita mo lamang, Lord, ang lumabas sa aking bibig. Maraming salamat po. Ama, inaangkin na namin ang katagumpayan ng aming gawain ito. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid. Ulitin ko lang welcome po sa aking channel. Diyan po sa mga bago po sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos. Paki-click na rin po mga kapatid ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago ko pang i-upload. Salamat po. Mga kapatid, kahapon na umpisahan na natin ang chapter 7 at ito nga po ay may pamanggat na ang kasunduan ng Diyos kay David. Di ba po napakaganda ng sinabi ng Diyos kay Haring David dahil sa pagsunod niya nito. Yung sasamahan siya ng Diyos saan man siya pupunta, mga kapatid. At ngayon, nandito na po tayo sa part 2 ng chapter 7 at ito po ay may pamagat na ang panalangin ni David. Mag-umpisa na po tayo. Pagkatapos nito, pumasok sa tolda si Haring David, umupo at nanalangin. Sinabi niya, "Ako po at ang aking pamilya ay hindi karapat-dapat sa lahat ng kabutihang ginawa ninyo sa akin. Panginoong Yahweh, maaaring maliit na bagay lamang ito sa iyong paningin. O Panginoong Yahweh, subalit napakalaki." Sabi niya dito, "Napakalaki para sa amin sapagkat tiniyak na ninyo ang magandang kalagayan ng sambahayan ko para sa hinaharap. Amen. Wala na akong masasabi sapagkat kilala ninyo ang inyong lingkod. Ayon sa inyong pangako, niloob ninyong maging dakila ang inyong lingkod. Napakadakila mo, O Panginoong Yahweh. Wala pa kaming nababalita ang Diyos na tulad ninyo. Ikaw lamang ang Diyos. Walang bansang maitutulad sa Israel. Ito'y hinango ninyo sa pagkaalipin upang maging inyong bayan. Ito lamang ang bansang pinagpakitaan ninyo ng mga kakilakilabot at dakilang bagay para sila'y matulungan. Itinaboy ninyo ang ibang mga bansa at inalis ang kanilang mga Diyos-Diyosan. Pagdating nila, sabi sa verse 24, Yahweh, itinatag ninyo ang bansang Israel upang maging inyo magpakailanman at kayo po ang kanilang naging Diyos. At ngayon, Panginoon Yahweh, gawin ninyo ang inyong pangako sa inyong alipin at sa kanyang sambahayan. Pararangalan ang inyong pangalan ng lahat ng bansa at sasabihin nila, Yahweh ang makapangyarihan ay Diyos ng Israel. Sa gayon, magiging matatag sa harapan ninyo ang sambahayan ni David na inyong lingkod. 27, Yahweh, makapangyarihang Diyos ng Israel, nagkaroon ako ng lakas ng loob na manalangin na ganito sapagkat
Kayo na rin ang nagsabi sa inyong lingkod na paghahariin ninyo sa Israel ang aking angkan. At verse 28, mga kapatid, Panginoong Yahweh, kayo'y tapat at tumutupad sa pangako ninyo sa akin. Ngayon pagpalain ninyo ang sambahayan ng inyong lingkod upang ito'y magpatuloy. Sabi pa niya, Panginoong Yahweh, ikaw rin ang nangako nito, kaya manatili nawa sa akin, manatili nawa sa aking angkan ang inyong pagpapala. Sabi, yan ang panalangin ni David, mga kapatid. Napakagandang panalangin. Talagang pinuri niya ng pinuri ang ating Diyos na dapat nating ginagawa sa tuwing tayo po ay mananalangin. For all the blessings na ipinagkakaloob ng Diyos sa atin, oras-oras, dapat lamang siya ay purihin, dakilain, mga kapatid. Dapat yan ang ginagawa natin. Hindi yung tayo po ay hiling lang ng hiling. Lord, pengi po ng makakain. Lord, pengi pong bahay. Lord, bigyan mo po ako ng kotse, Lord. Di ba po? Dapat po, uunahin natin siya ay purihin. Pasalamatan, mga kapatid. Yan ang dapat nating inuuna. Magpasalamat ng magpasalamat. Kung minsan, dapat nga mga kapatid, hindi lang tayo hingi ng hingi. Dapat manalangin tayo ng puro pagpapasalamat sa ating Diyos. Dapat yung lagi natin siyang pinupuri, kinakantahan. Tapos pasalamatan natin, isipin natin yung mga ginawa ng Diyos sa atin. Simula tayo nang ipanganak sa lupa hanggang ngayon. Tayo'y malakas pa rin. Marami na nangyari, pero nandito pa rin tayo. Maswerte. Blessed pa rin, hindi pala dapat maswerte. Blessed pa rin tayo, mga kapatid. Dahil may pagkain, may damit, may pera. Nakakapunta sa mga gustong puntahan, maayos ang pamilya, di ba? At lalong-lalo na, mapalad tayo dahil tayo pa rin ay nakakarinig ng salita ng ating Diyos. Binibigyan niya pa rin tayo ng chance para makarinig ng kanyang mga pangako upang panghawakan natin yan hanggat tayo ay nabubuhay. Salamat sa ating Diyos, sa aking na-share ngayong umagang ito. Gusto ng Diyos na lagi tayo makikinig, mag-aaral, magbabasa ng kanyang salita. At ito'y dapat nating gamitin, isa puso, panghawakan habang tayo nabubuhay. Muli, salamat sa ating Diyos sa kanyang mga salita at salamat din sa inyo, mga kapatid. Alam kong lagi tayong may natututunan at yung ating mga natututunang salita ng Diyos, isa puso't isipan, gamitin natin at i-share natin sa ibang tao. Mga kapatid, tayo po ay mananalangin na. Samahan niyo po ako at muli niyong buksan ang inyong puso at isipan. Nagsiyuko tayo. Ama naming sa langit, Ama naming mapagpala, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin, O Diyos. Maraming salamat sa iyong kabutihan, aming Ama sa langit. Aming Diyos na banal, salamat po. Maraming salamat po, Lord, sa iyong mga salita na aming napakinggan at napag-aralan. Dito, Lord, talagang tinuruan mo na naman kami na magpuri na dapat namin ginagawa. Lahat ng tao ay dapat kang purihan, pasalamatan sa lahat ng biyaya, sa lahat ng ginawa mo sa aming buhay, sa lahat na ipinagkaloob mo simula noon hanggang ngayon. Salamat po. Kagaya ni David, hindi kami karapat-dapat na lumapit sa iyo dahil kami po ay makasalanan. Pero nandito po kami. Alam kong binigyan mo kami ng chance para makalapit, makapagsisi at makahingi sa iyo. Salamat, Ama. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Salamat po talaga sa lahat for all the blessings, guidance, and protection. Sa pagpapagaling mo sa lahat ng may karamdaman, lalo-lalo na po sa akin. Thank you, Lord. Pagbigay ng pagkain sa aming lahat, kasiyahan sa bawat pamilya, yung kabuuan ng bawat relasyon at pagkakaisa ng bawat tao at bawat bansa. Thank you, Ama. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat po sa lahat pang katagumpayan ng aming mga gawain, lalo-lalo na, Lord, sa pagbubukas ng Wisdom Church sa Golden City. Alam ko na nandun ka, nauna ka na, Lord, kaya ang gawaing iyon
ay magtatagumpay sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Amen po. Salamat sa ating Diyos at salamat din sa inyo mga kapatid. Tandaan po natin ito. Mahal na mahal po tayo ng ating Diyos. God bless po sa inyo lahat at God bless po sa ating lahat. Salamat po.